Alam niyo po mga minamahal kong kapatid, ako po'y naimbitahang magbisa ng simbang gabi sa BF dahil doon po rin ako galing at bilang pakikipag-kaibigan at may pinagsamahan, from time to time naimbitahan po ako magbisa roon kung libre lamang po ang aking schedule dito sa ating parokya. At doon ipinagmalaki ko, ipinagmayabang ko kung pagmamayabang ba niyo, na sa ating parokya dito sa Bamboo Organ Church ay mayroong isang magandang programa ngayong Kapaskuhan na sa tingin ko ay hindi lamang tayo ang gumagawa nito. Maaaring hindi lahat ng simbahan, pero may mga simbahan din gumagawa nito. At ano yung magandang programang ito na nais kong bigyan ng konting diin at pansin sa ating pagninilay ngayong gabi? Pamilya mo, pamilya ko. Nang ibig sabihin na ang pamilyang nabibilang sa antas ng kahirapan ay maramdaman nila ang saya, ang kahulugan, ang diwa ng Pasko sa pamamagitan ng pakikihalubilo sa bawat pamilya o sa mga pamilya ika nga ay swinerte sa buhay. Kaya kung ako bilang isang pamilya ay may kakayahang mag-adapt ng isang pamilya na medyo kulang o kapos sa kung ano pa man. At least kahit sa Paskong ito, ang pamilya mo ay maging pamilya ko. At kung ano ang pwede ko, at kung ano ang ginagawa ko sa pamilya ko, kung napapakain ko ang pamilya ko, kung napapasyal ko ang pamilya ko, kung ipapanood ko ng sine ang pamilya ko, kung nabibigyan ko ng kaunting relaxation ang pamilya ko, at sapagkat ngayon, pamilya na kita, iyon din ang gagawin ko sa iyo. At sabi ko sa mga kaibigan kong naroroon, bagamat hindi natin kaparokya ang naroroon, baka gusto ninyo mag-adapt din. At least at isang araw, inabas nyo, o kung ayaw nyo inabas, dalhin nyo sa bahay ninyo, pakainin ninyo, iparamdam ninyo na kapamilya sila. Ewan ko kung may tutugon sa panyaya ko, pero may tumugon ng isa. Kaya nga sabi ko kahapon sa opisina, ano ba ang mechanism para makakuha ng isang pamilya sapagkat meron na pong umakong isa. Ewan ko kung masusundan ko po ito. Ano po ang pwede natin makita rito? Nagsimula ang buhay sa sinapupunan ng isang ina, ng isang babae, na iyan ang lamang ninyo sa aming mga lalaki. Inilagaan nyo sa loob ng 9 na buwan ang sanggol sa inyong sinapupunan. Tunay na kayo'y pinagpala. Kung paano ninyo ito iningatan, kung paano ninyo ito inilagaan, kung paano ninyo ito kinasabihan, ang pagluwad ng mga batang iyan sa mundong ating ginagalawan ay hindi matatapos sa oras, sa panahon ng kanilang kapanganakan. Kaya ang hamon sa atin ng tema ngayon, papaano kaya makalilikha ng isang awit ang mga batang nasa sinatutunan ninyo, dala ng kanilang kagalakan sapagkat nagkaroon sila ng magandang karanasan sa buhay na ito na nagsimula pa lamang sa inyong sinapupunan. Sa Subic, sa Olonga po, na kung saan doon po ako nagtagal ng aking pagkapare, meron po akong isang kaibigan, matalino, meron siyang PhD, mahusay, creative, one of my lay leaders sa youth. Pero, mapapansin niyo po, kapag siya nagsalita na sa crowd, ang unang reaction sa kanya ng mga tao, natatawa. Pero once na nagsalita sapagkat may utak, natitigil ang tawa. Bakit sila natatawa? May konting deformity ang kanyang mukha. At talagang hindi maitatago. Pag itinago mo, wala na siyang mukha. So, kaya nga gusto niyang itago yung deformity sa kanyang mukha, no choice siya. Kaya, siguro ng bata rin nahihiya, pero nasanay na, hindi na siya nahihiya. At sapagkat may talino,
May maganda kang mukha, wala ka naman talino, wala kang saysay. So bakit may deformity ang kanyang mukha? Sapagkat nung isinisilang siya, noong dinadala siya ng kanyang ina, tinangka siyang i-abort. Alam niyo naman ang olongga po, alam niyo sumig, no? During the time of, alam niyo ang ibig ko sabihin, ang gabi roon, umaga noong gabi. So, bigyan niyo na lang yun ng interpretasyon. So, bunga siya ng pagkakamali. Bunga siya ng pagkakasala. So, gusto siya i-abort ng kanyang nanay. Pero dahil makapit, hindi siya na-abort. So, ang resulta, nagkaroon ng deformity ang kanyang mukha. So, mga minamahal kong kapatid, na kababaihan na ngayon ay nagdadalang tao, hindi ako naniniwala na may padadama lamang natin ang ating pagmamahal mismo sa oras isinilang natin ang ating mga anak. Mismo sa loob pa lamang na sinapupunan, nakakaramdam na yan. Kaya kung ikaw ay masaya, sabi sa psychology, ang batang dala-dala mo ay magiging masaya rin. Kaya kung ikaw ay stress, yung batang na sinapupunan mo ay stress din. Kung ikaw ay busog, yung bata ay magiging malusog. Kung ikaw ay mahilig sa music, maaaring magkaroon ng inclination yung bata sa music. Kung ikaw ay nagiging mahilig sa art, habang ikaw ay nagbubuntis, may inclination na ang bata ay magkaroon ng hilig sa arts. So kaya kung ano ang karanasan mo, iyon ang magiging karanasan ng bata, diyan pa lamang sa sinapupunan mo. At hindi mananatili yan dyan. Lalabas at lalabas yan after 9 months. So, patuloy ang responsibilidad, patuloy ang pananagutan, kaya sa paglabas ng bata sa mundong ating ginagalawan, lalong tumitindi ang pananagutan natin sa Kanya. Mga magulang, mga kapatid, o kung sino man ang mga taong nakapalibot sa Kanya. Kaya yung kagandahan, ang kagalakan, ang kadakilaan na nagbubula sa Diyos ay may ibibigay lamang natin sa Kanya kung papaano natin ito hinuhubog hanggang sa siya ay lumaki. Kaya yung sinasabing pinagpala ang mga sinapupunan ng mga kababaihan, ito'y nangangahulugan na ang pagpapala ng Diyos ay mararamdaman lamang natin kung patuloy natin iniingatan at pinapahalagahan ang buhay. Kaya siguro magandang tignan ang ating mga sarili, magandang tanungin ang ating mga sarili. Kung si Maria ay nakalikha ng awit ng pasasalamat bilang tugon sa kadakilaang ginawa sa kanya ng Diyos, ako bilang dinala na dumaan din sa sinapupunan ng aking ina, nakalikha na ba ako ng awit ng pasasalamat sa Diyos? Father, hindi po ako composer. Father, wala po akong inclination sa music. Mga kapatid, maraming pamamaraan kung paano natin ipapahayag ang ating pasasalamat. Si Maria ay nakalikha ng awit, yung iba'y nakalikha ng tula, ang iba'y nakalikha ng libro, nobela, ang iba'y nakalikha ng kung anuman. Pag sumikatan ninyong makita kung ano ang inyong talento, at sa talentong ito, doon yung inabas ang pagpupuri at pasasalamat sa Diyos. Kung ikaw ay mahusay na tagapagluto, sikapin mo na sa pagluluto mo, nakapagpapasalamat ka sa Diyos. Kung ikaw ay mahusay sa IT, Information Technology, pag sumikapan mo na habang ginagawa mo ang talent mo sa computer, sa IT, doon mo inuugnay ang pasasalamat mo sa Diyos. Kung ikaw ay isang guro, pag sumikapan mo na habang ikaw'y nagtuturo, ito'y pagpapahayag mo ng pasasalamat mo sa Diyos. Sapagkat binigyan ka, pinagpala ka, at ibinigay sa iyo ang ganyang uri ng buhay. Kung ikaw ay isang negosyante,
Paano mo magagamit ang negosyo mo para sabihin, Panginoon, sa pamamagitan ng negosyo ito, ibinabalik ko sa iyo ang pagpupuri at pasasalamat. And therefore, in that line of thinking, masasabi natin, lahat tayo'y pwedeng makapagpasalamat, lahat tayo'y magkakaroon ng magnificat sa ating buhay bilang tugon sa pasasalamat, bilang tugon sa pagpupuri, bilang tugon sa kadakilaan ng Diyos. Kaya sa bisang ito, check and recheck once again. Magkaroon tayo ng reality check sa mga matatanda na malapit ng mamaalam. Aalis ba ako sa mundong ito nang hindi ako makalilikha ng awit ng pasasalamat sa Diyos? Sa mga medyo bata-bata pa, papaano kong ginagamit ang aking lakas, ang aking talino, ang aking talento, upang tulad ni Maria, ang ina ng Diyos, makalikha ako ng papuri at pasasalamat sa Kanya. My own personal magnificat sa aking buhay. At sa mga batang naririto, sa mga kabataang naririto, sa inyong paglalaro, sa inyong pagiging makulit, sa inyong pagiging playful, papaano kaya kayo makalilika ng simpleng pasasalamat na nararamdaman ninyo ang bait ng Diyos sa inyo sapagkat ang bait ng magulang ninyo sa inyo. At ang pasasalamat ninyo sa Diyos ay pwede ninyong iparating sa pamamagitan ng pasasalamat ninyo sa inyong mga magulang. May papakita ninyo ang inyong pagkilala sa kadakilaan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapakita ninyo ng respeto sa mga nakakatandang nakapalibot sa inyo. Ilang kaya ang mga kabataang naririto ngayon ang humahalik pa sa kanilang mga magulang, tanda ng pagmamahal. Nagmamano, tanda ng respeto. Sana sa misang ito, tulad ni Maria, ihatid tayo ng kanyang magnificat sa ating mga personal na pasasalamat pagpupuri sapagkat tunay na tayo pinagpala ng Diyos. Lalo tigit sa lahat, ang mga babae sa kanilang sinapupunan ay nagdadala ng buhay kung kaya't sila'y nagiging mandirika o kamandirika ng Diyos. Sa bisang ito, ipagdasal natin ang bawat isa. Amen.